'Diba? Minsan kapag ka po yung trabaho natin, ang ganda ng sweldo natin, nawawala na tayo sa wisyo. Ang kala na natin, okay na yan, sigurado na yan, garantisado na po yan. Pero alam po nating hindi. So kaya nga, trusting, 'di ba? Human riches, your hand and your heart, it is deceiving, okay? Diverting, ilalayo niyan ang puso mo. 'Di ba? Guguluhin yan ang buhay mo. And then, masasabi nating disappointing. Bakit? Kasi may hindi kayang gawin yan. And then, discouraging. Mapanghihinaan ka pa rin ng loob sa kalunduan. You know, sa usapang tao, kung bakit hindi talaga tayo dapat magtiwala sa tao. Di ba? Biblia po ang nagsabi, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Hindi po tayo tinuturuan ng Diyos na magdudahan sa isa't isa. Hindi po tayo tinuturuan ng Diyos na magsuspetsahan sa isa't isa. Ang itinuturo lang ng Panginoon, sa usapang tiwala, hindi natin po pwedeng pangawakan ng tao sapagkat ang tao po ay limited. Diba? We are too limited. Tingnan niyo po saglit, ang sabi po ng Psalm chapter 118. Ito yung binabanggit ko po sa inyo kanina. And there are times na gusto ko po makita nyong eksakto kung paano po ito ipinahayag po ng banal na kasulatan. 'Di ba? Tingnan nyo. Kinote ko na po ito kanina. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So dito po, mga kapatid, makikita nyo po na kahit anong antas ng buhay ng tao, it is really, really important to know na sila po'y may hangganan, na ang tao po'y may limitasyon. Sabi ko nga, kahit kaibigan mo na mahal ka, di ba? Hindi naman issue ng pagmamahal eh. Kamusta yung kapasidad? Kamusta po yung kakayahan? Limitado ang kanyang magagawa. Okay? Inilalagay ko na po doon sa katayuan na mahal ka, talagang mapangahawakan yung kaibigan mo o yung taong malapit sa iyo, pero ang problema, hindi siya katiwa-tiwala eh. Ang problema, yung limitasyon niya. Sapagkat ang realidad, ang tao po, limited. May limitasyon po tayo. And then, ang sabi po ng Romans 3:4, men are liars. So the reason why it is not good to misplace our trust, it is not good to trust in human riches, it is not good to trust your hand, it is not good to trust your heart, because men are liars. Hindi lang po limited, kundi ang sabi po, sinungaling. Diba? Let God be true and every man a liar. And then, one more thing, if you can still remember, men have lapses. Diba? So, ibig sabihin po, may mga pagkukulang po ang tao. Tingnan nyo naman po yung sinabi po ni King Solomon. Sige, Proverbs chapter 25 and verse number 19. Proverbs chapter 25 and verse number 19. Pansinin nyo po, ito yung mga ilang bagay na magandang maidiin po sa atin. Ang sabi po ng verse 19, tingnan nyo po kung paano tinukoy ng Bible. Sa chapter 25 of the book of Proverbs, confidence in an unfaithful man. Okay? In time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. So, tingnan nyo ho, ipinapakita, una, yung limitasyon. Pangalawa, yung katotohanan ang tao po ay sinungaling. Okay? Likas po natin yan. And then, men have lapses. Ang sabi po, confidence in an unfaithful man in time of trouble. Yung bang magtiwala ka doon sa taong may kakulangan, yung hindi mapangahawakan, hindi mapagkakatiwalaan. Ang sabi po, in time of trouble is like a broken tooth. Okay? And a foot out of joint. Para daw pong sirang ngipin. At para daw pong masasabi nating pilantod. Ibig sabihin po, talagang
bibiguin ka. Kaya sabi ko po, disappointing, di ba? Discouraging, okay? Deceiving, okay? Yun po yung mga bagay na masasabi po natin, mga kapatid. And sad to say, diverting. Pagka diyan ka nagtiwala sa mga bagay na yan, ilalayo niyan ang puso mo sa Panginoon. Ilalayo ka niyan sa Panginoon. Okay? Dadayain ka niyan. And then bibiguin ka niyan. Papanghihinain ka niyan. So, ang ating pong message ay isang babala. Don't misplace your trust.